minamahal na tagapakinig ng ating channel, ang Pastor ng Bayan. Magandang gabi po sa inyo. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay mapasa atin sa gabing ito. Sana ang pakikinig natin ay may kapulutan tayo na mahalagang aral sa ating buhay. The peace of God that passeth understanding be with us all tonight. Happy listening everyone. God bless. Ang topic po natin ngayon ay tragedy of all tragedies. Ang tragedy ay isang pangyayaring hindi maganda, kung hindi isang nakakatakot na pangyayari sa ating buhay. It is a misfortune. It is a disastrous event in our lives. So pag-usapan natin ngayon ay ang tinatawag natin na tragedy of all tragedies. Ang pinaka malungkot at pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ng tao. Let us start with number 1, ang bantog na Titanic. Ang paglubog ng Titanic noong 1912 ay isang tragedy na kung saan ay ilang libo ang namatay doon nang lumubog ang barkong Titanic. At that moment, ang Titanic ay isang pinakamalaking barkong ginawa ng tao. At naniwala ang mga gumawa noon na may sinabi pa siya na no one can sink Titanic. At alam natin na ang Titanic ay isang true story. At ang kanyang maiden voyage, meaning to say, ang kanyang unang biyahe mula sa England papunta ng New York, ay lumubog siya doon sa North Atlantic Ocean. So, isang tragedy, isang kapahamakan na pangyayaring yun. Napakasaklap na pangyayaring ilang libo ang namatay doon. Ang sumunod natin ay ang Doña Ana tragedy dito sa Pilipinas, na kung saan ang barkong Doña Ana galing sa Leyte, sa Tacloban, na punong-puno ng pasahero, ay nagka-aksidente doon sa malapit sa Corregidor, sa Manila Bay. Nakabanggaan sila ng barkong MV Victor. At isang pangyayaring yung hindi makalimutan sa kasaysayan ng Pilipinas. 4,000 plus ang namatay doon. Bata, matanda. Doon lahat. Isang ang trageding pangyayari yung Doña Ana na yun. At to continue with, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang pagputok ng Bulkang Mount Vesuvius sa Italy, na kung saan ay mahigit ilang libo, 10,000 ang namatay, tinabunan ng lava, ang melted brimstone of fire. Then, susunod ay ang mga earthquakes, ang mga lindol na nangyayari sa buong mundo. To mention a few, at ang mga pinakamatinding lindol sa Peru, sa Iran, at sa lahat, ang pinakamatindi ang San Francisco. Lindol sa San Francisco, California. Libo-libo rin ang namatay. Napakasaklap na pangyayari yun. Sumunod ay ang pagbagsak ng eroplanong Mount Pinatubo na sinakyan ni President Ramon Magsaysay last 1957. Bumagsak doon sa Mount Manunggal, Cebu. At namatay si Magsaysay at ang kanyang mga kasamahan. Si Magsaysay noon ang mga 2 taon pa lang na naluklok bilang presidente. Napakaganda sana ng presidente yun. Subalit namatay si Magsaysay sa isang tragic na pangyayari. Pagbagsak ng kanyang sinasakyang plane doon sa Mount Manunggal, Cebu City. At ang malungkot na pangyayari sa buhay ni President Kennedy ng US. Si President Kennedy ay isa ring magandang presidente sana kung hindi namatay. 2 taon lang halos siya sa Office of the President nung siya ay barilin doon sa Dallas, Texas, 1963. At hindi talaga nailigtas ang buhay ng President Kennedy mula doon sa gunman na yon. The world mourns for the death of President Kennedy. Hindi ba tragic yon? Hindi ba pangyayaring napakalungkot?
At ang Spanish flu during the 17th century, millions and millions died of the Spanish flu pandemic. Halos ganon din ang pandemic ngayon. Ang COVID-19 pandemic na mahigit isang taon na naglilipana sa buong mundo at halos wala pang palatandaan na titigil ang COVID-19 pandemic ngayon. Isa rin itong tragedy na nangyari, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. In fact, sa US, millions nang namatay doon sa US dahil sa pandemic na ito. Kaya, ilan lang ito sa mga tragedy na ating alam. Subalit siguro masasabi natin na ang pinaka-tragic na tragedy ay ang panahon ni Noe. It's recorded in the Bible, in the Genesis, in the book of Genesis in the Bible, that during the time of Noe, all living things died in the flood in Noah's time because it was an act of God na kanyang pinatay ang lahat ng tao sa pamamagitan ng malaking baha. It was so tragic at that moment. To mention only a few, but I think itong baha sa panahon ng Noah ay isang pinakamatinding dagok sa tao, sa isang katawan, sapagkat lahat ng tao noon ay namatay. Isa sa mga pinaka-tragic din na tragedy sa buhay ng tao ay ang recorded in the Bible, the time of Job. Job was a perfect man as described in the Bible. Sa siyang taong pantas at perfect, sabi ng Bible, perfect man, righteous in his generation. Ngunit isang tragedy ang nangyari sa buhay ni Job. Minsan isipin mo kung paano, ano kayang kasalanan ni Job, kung bakit nangyari sa buhay niya na ang kanyang 10 anak ay sabay-sabay na namatay. Sabay-sabay na aksidente doon sa bahay nila. Bumagsak ang bahay at namatay lahat ang 10 anak ni Job. At hindi lang yon, ang kanyang lahat ng mga hayupan, libo-libo ng mga hayupan ni Job ay inagaw ng mga tulisan at pinatay pa ang kanyang mga alaga doon, mga utusan niya doon. Napakalungkot, napaka-tragic na pangyayari sa buhay ni Job. Sa atin nga lang, siguro mamatayan ka ng isang anak o isang magulang, ay napaka-tragic na yan. Malungkot na pangyayari na yan. So lahat ng ito ng ating mga na-mention sa bidyong ito about all the tragedy, all the tragic happenings in the life of everybody is so tragic at napakalungkot, napakasakit na pangyayaring ito. Subalit sa salita ng Diyos ay nagsasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2, in every season there is a time. There is a time to be born and a time to die. So mga kapatid, mga kaibigan, alam naman natin yan sa isip natin na hindi naman tayo tatagal ng habang buhay sa mundong ito. Alam natin na one day mamamatay din tayo. Ngunit kung maaari lang ay winawaksin natin sa ating isipan yung kamatayan na yan. When somebody talks about death, do not talk about that. Pero deep inside our heart and our mind, alam natin na one day mamamatay din tayong lahat. At siguro, maisip natin at mawari natin siguro na ang kamatayan ay pinakamalungkot na napangyari sa buhay natin. Kaya hanggat maaari, iwasan natin. Hanggat maaari, ay nanadalangin natin, huwag lang. Pero mangyayari. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew chapter 9, verse 27, nakatakda sa tao, sa lahat ng tao ay nakatakda na ang kamatayan. Ang oras at araw at pitsa ay hindi natin alam, but ito ay nakatakda na. Sabi nga sa English, it is appointed to everybody to die. But dying is not the most tragic of all tragedies. Akala natin, pag namatay, ay ito na ang pinakamalungkot na mangyayari sa buhay natin. Ito na ang pinaka-tragedy of all tragedies. Subalit, hindi po, sapagkat
kung ating tunghayan ang aklat ng pahayag o Revelation chapter 20 verses 11 to 15, sasabi doon na ang lahat ng mga namatay ay haharap sa trono ng Diyos. Everyone, rich or poor, young and old, all races, will stand alone, naked in the judgment bar of God. At ang lahat doon ay magbigay ng sulit sa kanyang buhay. Ngunit, ang pinaka malungkot at pinaka nakakatakot sa lahat na mapakinggan mo doon sa hukuman ng Diyos ay kung ang iyong pangalan ay hanapin doon sa tinatawag na aklat ng buhay, the book of life. The Bible says, if your name is not found written in the book of life, you will be doomed eternally in the lake of fire, o ang impyerno na sinasabi. Ang impyerno ay isang lugar na ginawa ng Diyos para sa demonyo, para kay Satanas. Bible says, the lake of fire is intended for the devil. The lake of fire was created for the devil and his angels who revolted against God. So, ang impyerno, hindi para sa tao, sana, kundi para sa demonyo at sa mga angheles na nagrebelde sa Panginoon. The lake of fire was prepared for the devil and his angel. Ngunit ang tao ay nadamay lamang sapagkat ang tao ay sa simula pa sumunod sila sa udyok ng diablo. Whereas, sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy na yan. Lahat ng punong kahoy dito sa tanaman sa Eden ay masarap, ay pwede niyong kainin, maliban lang sa isa. Huwag niyong kainin yan dahil sa oras na kayo kumain yan, mamamatay kayo. Subalit sa udyok ng demonyo, sa kasinungalingan ng demonyo, ang tao ay nahulog sa bitag ng demonyo at kumain sila. Sumuway sila sa utos ng Diyos. Mula noon, ang tao ay nakatakda na nakasama ng demonyo doon sa kahatulan ng naglalagablab na apoy ng impyerno. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humiwalay sa tao dahil ang Diyos ay nagmahal sa tao. Kaya ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na dahil ang kanyang pagmamahal sa tao ay kanyang pinadala ang kaligtasan natin. Pinadala niya ang solusyon sa ating problema na hindi tayo madamay sa demonyo sa apoy ng impyerno. Magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan. At ang kapatawaran na yon ay walang iba kundi ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. He suffered so much, He offered His life on the cross of Calvary for every one of us, not to be cast into the lake of fire, but will inherit salvation and eternal life in the kingdom of God. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat kung hindi ikaw sumunod sa kalooban ng Ama na ikaw ay magsakripisyo sa cross ng Kalbaryo upang ang tao ay huwag damay sa kapahamakan doon sa impyerno, ang apoy na nakalaan para kay Satanas at ang kanyang mga kampon. Salamat na lamang at mayroon tayong pag-asa ng kaligtasan. Subalit, ang ating pinag-usapan ngayon ay ang tragedy of all tragedies. Nang akala natin pagka ang mga pangyayaring nangyayari na ikaw ay nakasama doon sa Titanic, ikaw ay nakasama doon sa Doña Ana, gaano kaya kalupit, gaano kaya kasakit na ikaw ay mamatay doon sa paglubog ng Titanic at paglubog ng Doña Ana. O kaya ikaw ay matabunan ng mainit na lava, na asopre, pagputok ng bulkan. O kung ikaw kaya ay mahulog doon sa pagbitak ng lupa dahil sa malakas na lindol at kung ano-ano pang mga tragedy sa buhay ng tao. Subalit, ang ating topic ngayon ay ang tragedy of all tragedies. Ang pinakamalupit, pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng tao. Hindi ang kamatayan. Akala na ito pamatay ang tao ay yun ang pinakamasakit, malungkot na pangyayari. Hindi pa. Sapagkat Bible says, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Yung judgment na yan, yun ang tragedy of all tragedies. Walang kasing lupit, walang kasing sakit na ikaw haharap sa Diyos. Naked, alone, and God said,
If your name is not in the book of life, ang iyong tungo ay ang apoy na naglalagablab na apoy. Walang katapusang apoy ng kaparusahan doon. Yun ang tragedy of all tragedies. In the book of Matthew chapter 7, verse 21 to 23, everyone will face the judgment. And Jesus said, not everyone who call me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karyan ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabing, ako'y Kristiyano, ako'y sumulunod ni Kristo, I am a follower of Christ, I am a member of our church, I'm going to church, I am a religious person. Balit, hindi yun ang pinag-usapan. Jesus said, look at the book of life. Search for the name of this person. And the Bible says, if the name of that person is not found written in the book of life, they will be cast alive into the lake of fire. That is the tragedy of all tragedies. When Jesus said, depart from me, lalo-lalo sa mga naglilingkod at nangangarap, umaasa sila na sila'y makapasok sa karyan ng Diyos dahil sila'y kumikilala kay Jesus as Lord and Savior. Naglilingkod sila man din sa gawain ng Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, thinking na sila ay siguradong makapasok sa karyan ng Diyos because they know Jesus as their Lord. But Jesus will tell them, not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Only those who do the will of the Father. Many will say to Jesus in that day, Lord, Lord, we have served you. We have preached the gospel. We have preached the word in your name. We have done many wonderful works in your name. We have cast out demons in your name. Only to hear the words of the Lord said, depart from me. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. That is the most tragic of all tragedies na mangyari sa buhay ng tao. Hindi ang kamatayan. Because kamatayan lahat naman makadanas ng kamatayan. Ngunit ang humarap sa Diyos at ikaw ay pagsabihan ng Panginoon, depart from me, lumayo ka sa akin. Ikaw na gumagawa ng mga katampalasanan. That is the point of view of Jesus Christ. You that work iniquity. Yes, you are a Christian. You claim to be Christian, maybe. Yes, you go to church once in a while, maybe. Yes, mabait ka. Yes, good citizen ka. Yes, you are a good neighbor. Yes, wala ka record sa lipunan. Yes, but Jesus said, depart from me. Why? Because your life is full of iniquity. Yun ang punto ng Panginoon doon. Kita mo doon, iniquity. Ano bang iniquity? Kasalanan. Pinapamuhay mo ang kasalanan. Hindi mo balak na iwanan na talikuran ang kasalanan. Ginagawa mong alagang-alaga ang kasalanan mo. Kapag marinig mo ang preaching ng pare o preaching ng pastor at natumbok ang iyong kasalanan, magagalit ka. Ayaw mong makinig sapagkat ayaw mong bitawan ang iyong kasalanan. Yun ang magpahamak sa bawat isa sa atin. Kahit pa sabihin mong Kristiyano ka, mabait ka, relihiyoso ka, ano pa ang virtues mo, even naglilingkod ka pa sa Panginoon, naglilingkod ka pa sa church. Jesus said, no, you call me Lord, Lord, but you do not do what I say. You will be doomed into the lake of fire. And the lake of fire, the worst of it is that it is eternal. Walang day off doon. Walang kang laya doon. That will be eternal. Napakapait. Napakasakit. Na wala kang asahang someday lalaya ka doon. Mas mabuti pa ang nasa hospital, minsan maasa ka na someday gagaling ka at makalaya ka na sa hospital. At ganoon din ang mga nasa bilangguan. Kung ang iyong kaparusahan ay 10 taon o 12 taon, ay someday maasa ka na makalaya ka sa bilangguan. Ngunit sa apoy ng impyerno, the lake of fire is eternal. Wala pong katapusan. Yun ang napakapait. Yun ang mas malungkot sa lahat. Sapagkat wala ka ng kalayaan, hindi ka na makalis doon. Kung isipin ng tao, put it into reality na wala ka talagang laya doon. Walang day off doon. Walang pahinga doon. The Bible says, every day, every night, nandoon ka sa suffering. Walang katapusan. That is the tragic of all tragedies. Very tragic tragedy. Napakalungkot, napakasakit na malaman mo nandoon ka, wala ka nang, hindi ka na makaalis doon. Because that is destined. That is
That is what God has destined to every sinner na walang kaligtasan, na hindi siya naligtas dahil sa ginawa ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan na binigay ng Panginoon ay libre, wala pang bayad yan. Ginawa ng Diyos. It is a gift of God. The gift of God is eternal life, salvation, which was purchased by the Lord Jesus Christ by His most precious blood on the cross of Calvary. Gaano kasakit yan, maisip mo noong araw, hindi ko pa tinanggap si Jesus, hindi pa ako naligtas habang ako'y buhay pa. Ako'y namatay na wala akong kaligtasan at nandito ako ngayon. Yun ang pinakamasakit sa lahat na pangyayari. Mas matindi pa yan na ikaw lumubog doon sa Titanic, ikaw lumubog sa Dunyana, ikaw tinabunan na mainit na asopre doon sa pagputok ng bulkang Mount Pinatubo o Mount Vesuvius. Lahat ng mga tragedies na yan, walang kasing katulad sa tragedy na mangyari sa isang tao when he faced God alone, naked and alone in the judgment bar of God. And then God said, if your name is not found and written in the book of life, you will be cast into the lake of fire. You will be there forever. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinaka-tragic sa lahat ng tragedy. Malungkot, masakit na ikaw ay nandoon at wala nang kaligtas. Subalit ngayon, the Bible says, now, while you are still alive, the Bible says, now is the time of salvation. It's not tomorrow. It's not later on. It's now. Now is always the day of salvation. The moment you hear, the moment the Holy Spirit speaks to you about salvation, grab it. Samantalahin mo na matanggap mo ang kaligtasan na walang bayad. In Jesus' name,